Ilang pananim sa Mangaldan, Pangasinan ang apektado raw ang paglaki dahil sa malamig na panahon. May live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, apektado na rin ng malamig na panahon ang ilang taniman ng gulay dito sa Mangaldan, Pangasinan. Dapat sana'y aanihin na ngayong linggo ang mga tanim na petsay ng magsasaka na si Mang J.R. Serote mula sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Pero dahil sa malamig na panahon, kailangan pang maghintay ng 2 hanggang 3 linggo bago makapag-ani ng petsay. Ayon sa mga magsasaka, apektado ang paglaki ng mga gulay ngayong malamig ang panahon, kahit pangaraw sa patang patubig at maging ang pataba ng kanilang pananim. Dahil sa malamig at saka matagal lumaki. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, bukod sa petsay, apektado rin ng malamig na panahon ang iba pang uri ng gulay. Pero hindi raw ito magiging dahilan para magkaroon ng problema sa supply ng gulay. Mahalaga raw kasi na may mga magsasaka ng maaga nakapag-ani ng gulay. Itong taglamig, yung pagpa-flower ay naaano rin, yung maantala rin. Hindi katulad ng yung natural na yung init ng panahon. Ayon sa Sinag, karaniwang apektado ang produksyon ng mga gulay kapag malamig ang temperatura. Pero sa kanilang assessment, weather ngayon, compare dati, hindi pareho, no? So, yun, yung production na medyo mahirap yun. inaasahang sa buwan ng Pebrero, magbabalik na sa normal ang supply at presyo ng gulay. Chris, bukod sa malamig na panahon, pinag-iingat din ng Agriculture Office ang mga magsasaka doon sa possible naman na pag-atake ng peste sa mga tanim na gulay dito nga sa Mangaldan, Pangasinan. Partikular yung pag-atake ng mga uod. Kaya naman, ang panawagan ng Agriculture Office sa mga magsasaka ay i-monitor everyday yung mga tanim nilang gulay para matiyak na ito ay maayos na mga tanim at malayo nga sa mga peste o di kaya sa iba't ibang uri ng sakit. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.